Halo-halo ang naging reaksyon ng ilang senador sa pagkakadawit ni Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo sa kasong crimes against humanity laban sa dating presidente na si Rodrigo Duterte. Malulungkot nga raw sa Senate President Pro Tempore Ping Lacson kung sakaling tuluyang ipahuli ang kanyang mga kapwa-senador. Ayon kay Lacson, kahit tinukoy pa lang na co-perpetrator sina Go at de la Rosa, kailangan pang ma-determine ng ICC na sapat ang ebidensya laban sa dalawa bago sila padalhan ng arrest warrant. Para naman sa mga kasama ng dalawa sa minority bloc, nag-aalala silang lahat ayon kay Senador Robin Padilla. Dagdag pa niya, pag-uusapan pa ng minorya ang kanilang magiging susunod na hakbang sa mga susunod na araw. Sa naging panayam naman kay Senador Risa Ontiveros sa programang Storycon, pabor siya sa naging pahayag ni Senate President Tito Soto na wala dapat maaresto habang may sesyon ng Senado. Confident din ang senadora na mapag-uusapan sa mga paparating nila na meeting ang mga magiging hakbang at posisyon tungkol kina De La Rosa at Go. Yan, nandun ako sa tent floor kanina nang dumating si Senator Risa. She was actually here for another interview, hindi para sa Storycon. Pero nagbigay pugay dito siya. Sa may view deck. Nagpunta siya sa taas para tingnan ang mga shows natin doon. So, nagkaroon tuloy siya ng 5-minute conversation with our ladies. Lady Regina and Lady Ami. So, very short yan. Sabi niya, medyo bitin, pero promise niya parang longer conversation with our programs. Very soon, inaayos lang niya yung kanyang schedule. So, hintayin niyo siya. Malay niyo, bumalik siya dito sa STL. Pati STL yun. So, ang ano lang natin dyan, yung tukol dun sa, meron kasing president yan yung panahon ni Trillanes na pinapa-aresto sa nung panahon ni Digong, hindi mapasok yung Senado nun kahit na doon si, dahil may session. May session. Pero po, once matapos yung session days, free for all. Yeah. Uy, pero gusto ko lang i-emphasize na as of now, wala pa namang warrants of arrest laban doon sa 7 sa 8 co-perpetrators kasi wala na yung isa. So wala pa namang ini-issue na warrant of arrest against them. Wala pa rin silang kaso technically kaya hindi sila maituturing na co-accused. Kaya ang tawag sa kanila co-perpetrators. Sa salita nga ni Attorney Cristina Conti, ang sinabi niya kumbaga mga supporting actor. Yung kahulugan ng pagkakasama dito sa 8 pangalan doon sa ICC ng mga co-perpetrators. So, hindi pa po sila co-accused. Kaya magtataka ka bakit nagtatago na ang ating suki na si Senator Bato de la Rosa. Although marami kumakalat na baka meron na daw talagang Interpol order or naabisuhan ng Interpol kaya nag-iingat si Senator Bato, 'di ba? Pero yun nga kung tutuusin, wala pa naman sinasabi ng ICC. Yun nga, tinatanungin ko sana wala ba talagang arrest warrants or wala tayong alam na may Pwede arrest ring warrants? wala tayong alam. Kasi Interpol, para walang Interpol warning. doesn't announce. Yes, They don't announce. Remember, FPRRD surprise. Diba? Wala rin tayong idea na, may arrest warrant na pala. Kasi kung alam na, Nag-Hong Kong pa, diba? Nag-Hong Kong. Bumalik pa dito. Bumalik pa, ayan. So, malay natin. Baka nandyan na. So, tingnan natin. Pero kanina pinag-uusapan namin sa Storycon na umaga, hindi yung Storycon program. Hindi pala kayo umaga. Outside the Storycon, kausap namin yung mga mojo. Pinag-uusapan namin na may epekto yung mga yung possibility na kahit wala pang arrest at hindi na muna magpakita dyan yung mga senador na sinasangkot, -2 agad yun. Tapos kapag lumabas yung mga arrest warrant for the other flood control, medyo affected yung numbers ng Senate. Hindi lang minority. Yung majority, syempre hindi. Pero dahil yung minority, so parang maapektuhan yung bilangan kapag kaboboto sa mga simpleng batas. So we'll see. Yun po ang pinag-uusapan dyan sa Senado. Kaya gusto namin sana makausap ang mga senador. Okay. Go ahead, Miss Chiki. Nagtatago ba o hindi? Huwag na magtago kung walang kasalanan. Yan po ang hamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa alleged co-perpetrators ni former President Rodrigo Duterte. Dagdag pa niya, dapat silang dumaan sa proseso kung inosente sila. Maganda yun. Samantala, handang makipagtulungan ng palasyo sa Interpol kung sakaling ipaaresto ang mga nabanggit na kasabwat daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, hindi sila babantayan dahil wala pa naman daw formal na arrest warrant na inihain. Wala. Pero ko-cooperate tayo.
Kasi pag Interpol, secret eh. So Yun we'll nga see. eh. We'll wait. We'll see. Okay? At saka, ang clarification dyan ng Malacanang, still, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas because we're not part of it. Pero ibang usapan, itong crimes against humanity na nangyari nung panahon na miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Kung yun yung time frame pag-uusapan, kasi. yung time Yes. frame, ano, Oo. wag natin ihalo dun sa, iba kasi yung nangyari nung panahon nang nakaupo sila sa Malacanang, iba yung before. Okay, so, anyway, kaya parang feeling natin baka may duda tayo na baka may Interpol activity na kasi maski si si Attorney Vitaliano Aguirre kanina sa story kasi sinasabi niya na he will resist. Yes. Pinaghahandaan niya Ginamit yung niya yung pagre-resist salitang niya yun. Oo. just in case nga na dumating sa puntong kailangan na siyang arestuhin dito. Di ba meron mga ideya kagaya nung sinasabi ni Senador Ping Lacson na baka dapat idaan muna sa local court. Kasi yan yung pinipetisyon after maaresto si FBRRD, di ba? Na idaan muna sa local court para legal lang lahat. Oh, kasi sabi pero di gumagana naman debatable daw yan tayo dito. Ang Oo. local court. So, Ay, okay, sige. Ito, nalungkot itong susunod natin pag-uusapan. Nalungkot? Para tinutukso tuloy siya ng ilan, alam mo naman, uso sa Pilipinas po itong kantsawan na parang sasamahan mo ba sila sa dahi? Oo. Nagaganon tuloy siya.